Kaya na ba ng Pilipino na marinig ang katotohanan ng hindi mapipikon? At dahil katotohanan na rin naman ang pinag-uusapan natin, sige. Ano ang katotohanan sa pagkamatay ni Antonio Luna? Ako si Generala Gabriela. Bayan natin to, hindi tayo dapat inaapil to. At lalong hindi tayo dapat iniisahan at pinagtataksila ng mga sarili nating kakampi para sa iilang pirasong ginto. Dahil kailanman ay hindi ipinagbibili ang prinsipyo. Mapanatag ka, anak ko. Hindi mapupunta sa wala ang iyong mga pagtitiis at pagmamalasakit sa bayang ito. ¡Apunte! ¡Fuego! Ako si Josefa Llanes Escoda. Ipinanganak noong September 20, 1898 sa Dingras, Ilocos Norte. Kilala ako bilang isang masigasig na tagapagtaguyod ng mga karapatang pangkababaihan at nagtatag ng Girl Scouts of the Philippines noong 1940. Ipinagmamalaki rin ako bilang isa sa mga bayani ng ating bansa na makikita sa 1,000 peso bill. Ang aking buhay ay patuloy na inspirasyon sa lahat ng mga Pilipino, lalo na sa mga kababaihan na maglingkod at lumaban para sa ating bayan. Aaminin ko na may batayan ang pagdududa ng lahat. Hindi masama maghintay, ngunit hindi rin masama kung palalakasin ni General Luna ang ating puwersa militar. Mga Ginoo, ipagdasal natin ang kapayapaan. Ngunit pagandaan natin ang digmaan. Tayong mga nagkakatipon, nagsilagda sa lupa nito, ay pinahayag natin ngayon at pinasisinayan sa pangalan ng buong Pilipinas ang ating karapatang makapamuhay ng malaya at nagsasarili, hiwalay at kalag na kalag sa kapangyarihan ng Espanya. At ngayon, hawak ko na ang watawat na aking winawagayway sa harap nitong kapulungan at nanunumpa naman tayong lahat ng buong taimtim na ito'y mamahalin at ipagtatanggol hanggang sa kauli-uli ang patak ng ating dugo. Sa atin ang bayang ito. Ulitin ang mga sedula nyo! Mabuhay ang katipunan! Mabuhay! Mabuhay ang revolusyon! Mabuhay! Mabuhay ang Supremo! Mabuhay! Buhay ang aking kinalay. Bata pa lang siya, matapang na. Ang pangalan niya, Teresa Magbanua. Isang guro, isang revolusyonaryo, at ang kauna-unahang babaeng general ng Pilipinas. Binuo niya ang sarili niyang unit ng Katipunero, isang bolo batalyon. At sa labanan sa Yoting at Sapong Hills, pinangunahan niya ang mahigit 1,000 lalaki kontra sa 400 Kastilang sundalo. Isang babae sa harap, sa gitna ng digmaan. Doon siya tinawag na Visayan Joan of Arc. At ng kanyang tropa na isa, ina, leader, mandirigma. Hindi ako naparito upang kalabanin ang makapangyarihan, kundi humingi ng pagbabago para sa aking bayan. Tayo
tayo'y sumigaw, tayo'y magprotesta, pagkat ang hustisya at katuwiran ay nasa ating panig. Ako si Marcelo H. Del Pilar, ang dakilang propagandista.